Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay tinitignan na yung paraan para ma-rebuild yung kanilang lineup. At ang nakikita nilang option dyan ay baka i-trade itong si James Laput para dito kay Poy Eram. Sa ngayon kasi, alam natin yung sinasabi ni Coach Chito Victolero. Ang gusto niya ay big man na merong tira sa labas. Katulad nitong si Isaac Go o di kaya Arvin Tolentino. Pero ito si Arvin Tolentino mukhang sa Hinebra ibibigay at ito si Isaac Go. Huwag na kayong magulat kung sa San Miguel yan mapunta. Kaya sa ngayon na tinitignan nila ay itong si Poy Eram. Si Poy Eram kasi parang medyo hindi na kinakailangan ng TNT dahil nandun na si Brandon Ganuelas Roser. At baka ang maging palitan daw dyan ay Poy Eram for James Laput. Kung sakali mga big men itong magte-trade na to at kahit kagagaling sa injury nito si Eram, expected naman na siya ay magkakaroon ng full recovery. Kung sakaling matuloy ang trade na to, magkakaroon na si Coach Chito Victolero ng big man na may tira sa labas na hinahanap niya. At yan ngayon ang mangyayari kung sakaling matuloy. Kahit na magkaribal na kampo, itong TNT at MVP, itong MVP at SMC Group, alam naman natin na nagte-trade din sila. Kaya abangan na lang natin kung sakali nga na itong si James Laput ay i-trade ng Magnolia. Totoo nag-improve na ang game ni Laput, pero mukhang masigit pa dyan ngayon ang hinahanap ng Magnolia Chicken Templados. Tandaan natin, meron din silang iba pang players na ite-trade bukod dito kay James Laput. Malamang nga ito si Paul Lee, hahanap na rin sila ng option kung saan team ito po pwedeng dalhin. Kaya abangan na lang natin dahil marami pang pwedeng pagbabago na mangyayari dito sa Magnolia Chicken Templados, lalo na ngayon at maaga silang na-eliminate sa Philippine Cup. Posible nga kaya na itong si Terence Romeo ay i-trade na ng San Miguel Beer pagkatapos ng season na ito? Marami nakapansin doon sa laban nila sa Terra Firma na hindi magwardyahan ni Terence Romeo itong si Wami Tiongson. Nakita natin yan. Ilang beses ginawang asintahan ni Tiongson itong si Romeo, pero nga sa hindi malamang dahilan ayaw itong tanggalin ni George Gallet at binangko si Chris Ross at Simon Enciso. Marami rin na nakapunan na si Terence Romeo nag-struggle doon sa kanyang offense. Hindi na siya katulad nung dati na maaasahan na sunod-sunod yung kanyang mga basket. At ever since nung nanggaling ito si Romeo mula doon sa kanyang injury, parang nag-iba yung laro niya. Hindi na masyadong umaatake doon sa basket at puro jump shot na lang ang ginagawa na madalas ay mintis. Ang baba pa ng kanyang shooting mula sa 3 points, 18% lang. Kaya ang tanungan ng karamihan kung ito ba si Terence Romeo ay dapat nang i-trade. Madami din na nakapansin na ito si Terence Romeo kapag hawak yung bola ay dribble ng dribble at nauubos yung shot clock ng San Miguel. Alam din natin na si Terence Romeo maraming nakakontribute sa SMB yan. Maliwanag yan. Nakita nga natin kapag siya ay injured, hirap ang SMB sa kanilang rotation. Kaya ang tanungan ng karamihan, ito kayang si Romeo ay eventually ma-trade na. Baka nga si Wami Tiongson pang maging kapalit niyan. Hindi natin natitiyak pero maliwanag dito, itong San Miguel Beer ay tinitignan kung ano ang dapat nilang gawin dito sa kanilang lineup. At ito pang kailangan nating ikonsidera. Kung sakasakaling mangyari yung hindi inaasahan ng marami na ma-upset ng Terra Firma itong San Miguel Beer at ma-eliminate ang San Miguel, asahan ninyo na magkakaroon ng mga trade dyan dahil hindi papayag si Boss RSA na mapahiya ang San Miguel Beer ng ganun-ganun na lamang. Tandaan natin, number 1 seed ng San Miguel, nag-10-0 yan ng eliminations. At kung ma-eliminate yan ng Terra Firma, revamp ang kasunod niyan. Medyo bad news ito para dito sa Barangay Hinebra. Alam na natin na itong si Jamie Malonzo hindi na makapaglalaro ngayong season na to. Pero mukhang ang balita ngayon pati raw dito sa FIBA qualifiers sa Asian, dito sa Olympic qualifiers, ay hindi na rin makapaglalaro itong si Jamie Malonzo. So, ibig sabihin mukhang yung kanyang injury, actually hindi pa masyadong ini-specify ng Hinebra kung ano ba talagang state ng kanyang injury. Pero mukhang ito yung mas malala pa kaysa doon sa original na diagnosis. Ang unang balita kasi nung unang na-injure si Malonzo, baka daw within a month makabalik ito. Pero alam nga natin ngayon na hindi na siya makababalik ngayong conference. At ngayon ang balita pati dito sa FIBA Olympic qualifying hindi na rin makapaglalaro si Jamie. Hindi pa natin alam kung ano extent ng kanyang injury pero sana naman ay ito'y makarecover kaagad. Hindi lang para sa Hinebra, kung hindi para na rin pati sa Gilas, Pilipinas.
So sa ngayon mukhang ito talagang iniinda ng Ginebra. Kung titignan natin yung lineup ng Ginebra ngayon, medyo dehado nga sila kontra doon sa Magnolia dahil wala si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. Plus alam natin ito si Japet Aguilar, hindi na bata, plus si LA Tenorio, yung laro niya hindi na katulad nung dati. Pero nagawan pa rin nila ng paraan yan at para sa Ginebra nakatulong talaga yung pag-step up nito si Ralph Koo. Kaya para sa mga nagsasabi nga na hindi naglalaro yung mga rookies ni Coach Tim Con, ito binigyan niya talaga ng pagkakataon, nasa starting 5 pa. Kaya sa tingin ko, itong Ginebra kahit dehado yung lineup nila ngayon ay lalaban talaga yan. Sa ngayon kailangan din natin tignan itong kay Malonzo, posible rin na nag-iingat ang Barangay Ginebra para masiguro na hindi na seryoso yung kanyang injury at gusto nila sigurado na pagbalik ni Jamie Malonzo ito ay 100%. Nakita natin yung nangyari kay Jeremiah Gray. Pagkatapos ng ACL niya, bumalik, naglaro, nagka-injury ulit. Kaya sa ngayon gustong maniguro na itong si Coach Tim Cone na pagbalik ni Jamie Malonzo, ito ay 100% na. Winalis ng Meralco Bolts itong NLEX Road Warriors at ngayon ay meron na silang semifinals na match-up sa Barangay Ginebra. Dikit yung unang laban ng Meralco at NLEX kung saan naka 48 points si Robert Bolick. Pero hindi pa rin dito sumapat at nanalo ang Bolts. Dito sa Game 2, na shutdown nila itong scoring ni Robert Bolick at natampakan itong Road Warriors. Maliwanag yung strategy na ginamit ni Coach Luigi Trillo at ni consultant Nenad Vucinic. I-shutdown si Bolick dahil yung ibang players ng NLEX ay hindi makaka-contribute at ganun nga ang nangyari. Isa pa, nakita natin yung malaking height advantage nitong Meralco. Ginamit nila itong si Raymond Almasan, si Brandon Bates, si Norbert Torres, si Cliff Hodge para ma-offset itong NLEX Road Warriors yung bilis nila. Nakita rin natin si Bong Quinto, pinopost up halos lahat ng gwardiya nitong NLEX Road Warriors at walang mapantapat si Coach Frankie Lim. Nakita natin dito yung kakulangan ng NLEX ng maraming bagay. Una, wala silang additional scoring option bukod kay Bolick. Pag itong si Bolick ay na-contain ng Meralco, ang gumwardya sa kanya si Anjo Karam at si Chris Banquero. Kapag nagwardyan si Bolick, wala na ibang mapuntahan ng NLEX. Pangalawa, kulang sila sa center. Nakita natin ang liit ng lineup ng NLEX Road Warriors. At dito natin makikita yung problema nung tinrade nila si Brandon Rosser. Kaya sa ngayon sa susunod na draft, asahan natin ang NLEX kukuha ng big man yan. Plus kailangan pa nila ng additional scorer. Ito si Richie Roger, pwede yan. Konting panahon pa mahahasa rin. Pero sa ngayon, additional scorer ang kinakailangan ng NLEX plus iba pang big men dahil hindi sila makaka-match up dito sa Meralco. At sa panig naman ng Meralco Bolts, tandaan natin ang huling meeting nila, tinalo nila Ginebra sa semis. Ngayon kaya, maka 2-0 ulit itong Meralco Bolts. Alam natin sa final, suki ng Ginebra itong Meralco. Kaya abangan natin to. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ronald Berbosidad, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, pati na rin si Jonel Alagon at Celino Valles family, Jonald Malyari, si Romeo Conchada, Kagawad Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, at binabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, si Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, si OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, si John Mike Winky, si John Mark Cantos, Juan Solege, si Alexis De Terala, pati na rin si Michael D, si Dexter Domer, si Enju, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.